May gusto po sana akong ibahaging kwento sa inyo. Ito po ay totoong nangyari. Pero matagal na po itong naganap. Mahigit 10 taon na rin po siguro ang nakalipas. Nangyari po ito dun sa aming probinsya. Napabalita pa nga po ito dati sa radyo at telebisyon. Pero hindi sapat yung detalye ng mga binanggit doon. Sinabi lang na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot yung salarin. Pero ang totoo ay hindi po iyon ang tunay na dahilan kung bakit niya nagawa ang karumaldumal na krimen. Tungkol po ito sa 2 matanda na mag-asawa at kanilang apong lalaki. Ang apo nila ay sa kanila na lumaki. Sanggol pa lamang ito nang iwan sa kanila ng kanilang anak na babae. Naanakan kasi ito at hindi siya pinanagutan habang nagtatrabaho sa Maynila. Kaya matapos makapanganak ay iniwan niya sa kanyang mga magulang at bumalik ng Maynila para magtrabaho. Kaya yung 2 matanda na kababaryo namin ang siya na talagang kinikilalang mga magulang ni Ronald. Lumaking pilyo at pasaway na bata si Ronald dahil laging sinusunod ng lolo at lola niya lahat ng gusto nito. Kaya masasabi kong naging sakit talaga ito ng ulo ng 2 matanda. Lagi silang napapatawag sa paaralan dahil sa masamang pag-uugali at asal nito. Lagi din itong nasasangkot sa mga away. Palasagot ito at palamura. Kahit nga ang kanyang mga guro ay hindi nakaligtas sa anghang ng bibig nito. Sinasagot-sagot niya ang kanilang guro at talagang lumalaban siya. Pero mabait pa rin ang pamunuan ng kanilang paaralan. Kung kaya, patuloy nila itong pinagbibigyan. At napagkasunduan nilang wag na lang itong pansinin at wag masyadong bigyan ng atensyon. Kung kaya lalong nagrebelde naman si Ronald at hindi na ito pumasok. Dahil yun talaga ang pinakarason sa ginagawa nitong pagpapasaway, ang makakuha ng atensyon. Kulang kasi ito sa aruga ng kanyang mga magulang. Iba pa rin kasi kung mismong nanay at tatay niya sana ang kanyang nakasama at nagpalaki. Hindi nakatapos ng elementarya si Ronald. Naging layas ito at palabarkada hanggang sa mapasama ito sa mga masasamang batang katulad niya. Natutunan nito ang iba't ibang bisyo tulad ng pagsusugal, pag-inom ng alak at paninigarilyo. Naging babaero din ito na akala mo ay nagpapalit lamang ng damit kung ito ay makipagrelasyon. Kalaunan ay natuto na rin itong gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At para masuportahan ng kanyang bisyo ay natutunan na rin itong magnakaw. At kapag wala siyang manakaw at maibenta, ay yung lolo at lola niya ang kanyang pinag-iinitan at pinagdidiskitahan. Kung kaya halos maubos ng lahat ng kanilang mga alagang hayop tulad ng kalabaw at kambing. Dahil walang pasabing ibinibenta ito ni Ronald, na mismong lolo at lola niya ay kanya na ring pinagnanakawan. Ilang beses na ring napasok si Ronald ng kulungan dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon na nagnanakaw siya ay laging nakakatakas. Hindi lahat ng lakad niya ay malinis. Kung kaya halos maisanla na rin lahat ng lupa ng 2 matanda dahil sa kakatubo sa kanya sa bilangguan. Minsan, matapos niyang makalabas ng kulungan, ay niyaya niyang mag-inuman
ang kanyang mga kabarkada. Nasa gilid lang sila noon ng kalsada sa tabi ng isang maliit na tindahan. Maingay silang nagkukwentuhan at nagtatawanan nang may biglang dumaan na isang matandang babae. Sakto namang naapatingin sa direksyon niya itong si Ronald. At mabilis na umandar na naman ang kalokohan nito sa ulo. Kanyang tinawag yung matanda at sinenyas ang lumapit. Ngunit hindi siya kaagad nito narinig at napansin, pagkat pareho ng mahina ang paningin at pandinig nito. Kaya kinailangan pang ulitin ni Ronald yung kanyang pagtawag at pagsenya sa matanda bago siya nito napansin. Lumapit din naman kaagad yung matanda nang kanya nang makita na tinatawag siya ni Ronald. Pero dahil sa medyo mahina na ito, kung kaya mabagal, at natagalan ng bagya bago nakarating sa kinaroroonan ng binata. Pinagmadali pa siya nito at sinabihang bilisan. Pero dahil sa sadyang mabagal, dala ng katandaan, kung kaya gustuin man niyang magmadali, ay hindi niya magawa. Kinantsawa naman si Ronald ng kanyang mga barkada at sinabing sinasadya daw siyang paghintay ng matanda dahil sa siya naman daw ang may kailangan dito, at nagtawanan pa mga ito ng malakas. Dahil doon ay biglang nag-init at napikon si Ronald. Kaya mabilis itong tumayo at nilapitan yung matanda. Sabay hinawakan ito sa braso at hinila papunta doon sa mismong pwesto nila. Halos masubsob yung matanda, bunga ng malakas na pagkakahila sa kanya ni Ronald. Hiningan niya ito ng pera pagkat paubos na ang yung iniinom at pulutan nila. Pero dahil sa pobre lamang yung matanda, kung kaya wala itong maibigay sa kanya. Nakiusap ito na kung maaari ay hayaan na siyang makaalis dahil sa malayo pa ang kanyang lalakarin. Pero naging mapilit si Ronald hanggang sa kinapapa niya yung damit ng matanda para masiguro ngang nagsasabi ito ng totoo. At nang mapatunayan nga niyang wala itong pera, ay bigla niya itong itinulak at sinabihan ng walang silbi. Natumbay yung matanda at bumagsak sa lupa. Kumapit ito sa mesa para makabangon at pasimple niyang isinawsaw ang isang daliri sa basong may laman pang alak habang tinatakpan ng kanyang katawan para hindi nila makita yung kanyang ginagawa. Itutulak pa sana niyang muli yung matanda para ipagtabuyan, pero inawat na siya ng isang barkada na naawa na doon sa matanda. Sinabihan nito yung matandang babae na umalis na. Pero bago nito gawin iyon, ay tinitigan niya si Ronald ng napakatalim. Dahilan para lalong magalit ito. At nang susugurin niyang muli yung matandang babae, ay pinigilan na siya ng kanyang mga kasama. Nakita nila yung matinding galit sa itsura ng matanda. At bago pa ito tuluyang umalis, ay napansin nilang paulit-ulit na bumuka ang mga labi nito na tila ba may ibinubulong. Matapos iyon, nang nakaalis na yung matanda, ay kanila nang pinaupo si Ronald. Nakaagad namang ininom yung alak na nasa baso. Maya-maya ay dumating ang isa pa nilang kabarkada at may dala itong isang bote pa ng alak at pulutan. Pero bigla na nagpaalam sa kanila si Ronald. Nagtaka naman sila kung bakit. Dahil ito pa nga nagyaya sa kanila. At hindi nito ugaling nauunang umuwi sa inuman. Matibay ito na kadalasan ay siya pa talagang nahuli.
Kanila pa sana itong pipigilan pero nang tumayo na ito at magpaalam, ay wala na rin silang nagawa pa. Nang sumunod na araw, ng mga magbabandang tanghali, ay pumutok na ang balita at mabilis na kumalat. Hindi lamang sa baryo namin, kundi sa buong probinsya. Pinatay ni Ronald ang kanyang lolo at lola at kinain pa niya ang mga ito. Kalunos-lunos talaga ang sinapit ng dalawang matanda. Pero ayon sa paunang balita, nakadroga umano si Ronald. Kung kaya niya nagawa ang karumaldumal na krimeng iyon. Pero base na rin sa kanyang mga kabarkada, wala ito sa impluwensya ng droga. At sigurado sila doon. Dahil kasama pa nila itong nag-inom. At wala rin itong perang pambili. Hanggang sa may kumalat na usap-usapan doon sa aming baryo, makaraan lang ang ilang araw. May isa palang taga sa amin na nakakita kay Ronald nung gabi bago pa mangyari ang krimen. Na para daw wala ito sa sariling katinuan na nakahubad at namimilipit na naninigas na hindi niya maintindihan. Panay rin umano ang hawak nito sa kanyang ulo at tila hinihila ang kanyang mga buhok. At nang humarap ito ay talagang nagimbal siya sa kanyang nakita. Dahil pulang-pula ang mga mata nito at matinding naglalaway. Kaya paniniwala ng marami doon sa lugar namin, ito ay hinawaan ng matandang babae na ikinukwento ng mga kabarkada niya na kanyang binastos at sinaktan. Na para bang sinasabi nila na nagkamali ito ng kanyang binangga, na pinaniniwalaan ng marami na taga sa amin na yung matanda ay isang aswang. Dahil may nakapansin at nakaalala rin pala sa isa sa mga kabarkada ni Ronald sa ginawang pasimpleng pagsawsaw ng daliri ng matanda doon sa basong tagayan nila. Gusto sana akong ibahagi sa inyo. Balik karanasan po ito mismo ng tatay ko. Noon po kasi, nung medyo bata-bata pa siya, ay mahilig po talaga itong uminom ng alak. Kasalukuyan ako noong nag-aaral sa elementarya. At naiinis nga ako dahil sa tuwing uuwi ako, ay lagi na lang lasing ito. At kapag naaabutan ko pa na nagiinuman pa sila, ay panay ang utos niya sa akin, pati na rin yung kanyang mga kainuman. Minsan, habang nagiinuman sila sa may bakuran namin, ay may narinig akong mga boses habang nasa kwarto ako at nagbibihis. Kararating ko lang kasi noon galing sa paaralan. Dali-dali kong tinapos yung aking ginagawa at maingat kong binuksan yung pinto ng aking silid at sumilip ako. Nakita ko yung isang kainuman nila tatay na kanyang kinukulit si nanay at naroon sila sa may kusina. Hindi kaagad maganda yung tumakbo sa aking isipan dahil nakita kong pumapalag si nanay pero hindi niya magawang sumigaw dahil sa binabantaan siya ng lalaki. Hawak na noon nung lalaki yung braso niya kaya mabilis na akong kumilos. Naisip kong bahala na. Lumabas ako ng aking silid at dire-diretsong pumunta kung saan sila naroon. Biglang binitawan ng lalaki yung pagkakahawak niya sa braso ni nanay at nagmamaang-maangang biglang umalis na para bang walang nangyari. Magpapaliwanag pa sana sa akin si nanay pero sinabi kong nakita ko ang lahat at narinig ko rin yung ginawang pagbabanta sa kanya ng lalaki.
Pagkatapos mag-inuman nila tatay, ay binanggit ko sa kanya na hindi ko gusto yung isa nilang kainuman. Pero nangiti lang ito. Para bang pinaliwala yung aking mga sinabi. Naisip ko namang marahil ay hindi yun yung tamang pagkakataon. Nasabihin yun sa kanya kung kaya ipinagpaliban ko na lang. At hindi ko na iginiit pa sa kanya. Maya-maya lang rin ay nakatulog na ito. Nang sumunod na araw ay sinikap kong isumbong kay tatay yung ginawa nung lalaki kay nanay, pero maaga naman itong umalis ng bahay. Nalaman ko na lang nung huli mula sa isa naming kapitbahay na naroon na naman ito at nakikipag-inuman sa kanyang mga kabarkada. Paggabi na nang umuwi si tatay ng bahay namin at napansin ko kaagad na tila ba hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Namumutla siya. Ipinagtapat niya sa amin na makailang beses na siyang nagsuka. Inakala naman namin noon na baka dala lang iyon ng kanyang kalasingan. Kung kaya hindi na namin iyon masyadong binigyan pa ng pansin ni nanay. Pero ng mga madaling araw ay bigla ako nagising nang marinig kong nagsusuka na namang muli si tatay. At narinig ko ang nag-aalalang boses ni nanay. Pero laking gulat ko nung ako ay bumangon. Dahil kitang-kita ko na mayroong nakasilip sa may screen ng aking bintana. Mapula ang mga mata noon. Nabigla namang umalis. Nang mamalayan sigurong bumangon ako. Hanggang sa narinig ko na lang na sumigaw ng malakas si nanay. Pagkat nawalan na pala ng mga oras na iyon nang maalay si tatay. Sumigaw kami at humingi ng tulong. Agad na pumunta sa bahay namin si Tio Lino. Mas batang kapatid dito ni tatay. Dinala namin siya sa isang manggagamot. Pagkat yung ospital ay lubang malayo mula doon sa amin. Pagdating namin doon ay sinabihan naman kami na buti na lang daw at doon namin agad na idiniretso sa kanya si tatay. Dahil kung hindi, ay siguradong mamamatay ito. Habang ginagamot si tatay, ay kinuwento sa akin ni nanay na kinilaw ang huling kinain ni tatay. At nanlaki talaga ang mga mata ko dahil sa pagkabigla. Nang sabihin ni nanay at malamang kong ang nagbigay pala noon at ang nagluto ay yung lalaking nagkakagusto sa kanya. Naintindihan na kaagad namin kung ano yung masama niyang motibo. Naisip kong matindi talaga ang pagnanasa ng lalaki kay nanay dahil pinagbalakan niya ng masama ang tatay ko. Pagkatapos magamot ng matanda si tatay, ay sinabi niya sa amin na ito ay inaswang. At base sa kanyang paglalarawan, ay walang iba talagang gumawa noon kundi yung lalaki. Na binalak siya nitong hawaan. Pero hindi para maging aswang at kauri niya, kundi para mamatay. Dahil sa laway na inilagay niya ay siguradong hindi yun kakayanin ni tatay. Pagpapaliwanag pa sa amin ng manggagamot. Nang gumaling si tatay, ay sinabi na naming lahat sa kanya ang aming mga nalalaman. Nagalit ito at binalak na puntahan yung kanyang bagong kaibigan. Pero wala na ito sa bahay ng kamag-anak. Bumalik na raw ito sa kanilang probinsya. Mula po noon ay naging maingat na si tatay. Binawas-bawasan na rin niya ang pag-inom. At kung iinuman, ay tanging sa mga matatagal na niyang kaibigan at kakilala na lang. Tungkol ito sa naging karanasan
ng kapatid mismo ng nanay ko. Noong mga panahong ito ay bagong lipat lamang sila. Dati-rati kasi ay nakatira sila sa lupang parte niya mula sa kanilang mga magulang. Pero dahil sa hindi sila magkasundo ng iba nilang mga kapatid, kung kaya nagpasya na lang silang mag-asawa na lumipat ng tirahan. Napadpad sila sa isang bayan kung saan naroon naman ang mga kamag-anak ng kanyang asawa na si Uncle Ben. Tamang-tama naman dahil may ibinibentang lupa ang tiyahin ni Uncle Ben. At mura lamang ang presyo ng mga lupa noon sa kanilang probinsya. Sa halagang 15,000 ay may 1 ektarya na silang lupa na pwedeng pagtirikan ng bahay at tamnan. Ang maganda pa ay payag ang tiyahin niya na kanila itong hulug-hulugan. At ganun nga ang kanilang ginawa. Nagpauna muna sila ng 5,000 at inumpisa na nilang gumawa ng bahay. Determinado silang mag-asawa na magkakaroon sila ng panibago at magandang buhay sa lugar na yon. Pero lingid sa kanilang kaalaman, sa di kalayuan ay may 2 pamilyang nakatira na may lahing aswang. At iyon ay hindi nabanggit ng tiyahin ni Uncle Ben sa kanila. Nang matapos na niya ang kanilang bahay, ay nagkataon namang may trabahong inialok sa kanya. At naisip nilang iyon na marahil yung inaasahan nilang pagbabago sa kanilang buhay. Kung kaya, agad namang tinanggap ni Uncle Ben ang alok na iyon ng kanyang kaibigan. Nagtrabaho sila sa Cavite. Malaki ang kumpanyang napasukan nila. Maraming mga proyektong nakapila. Naiwan naman sa kanilang probinsya ang kanyang mag-ina. May isa pa lang silang anak noon at kasalukuyan ang nag-aaral sa elementarya. Minsan, habang nasa paaralan ng kanilang anak, ay may napadaang isang matanda. Kasalukuyan siya noong abala sa pagwawalis ng kanilang bakuran. Huminto sa tapat ni Auntie Sylvia yung matanda, kung kaya panandalian niyang inihinto ang ginagawa at binati niya ito. Gumanti lang naman ito ng ngiti, sabay nagtanong kung nasaan ang kanyang asawa. Ang buong akala naman ni Ante ay kilala nito ang kanyang asawa, kung kaya wala naman sa loob niyang sinagot yung tanong ng matanda. At sinabi niyang wala yun doon pagkat nagtatrabaho sa Cavite. Tumangutangulang yung matanda at nagpatuloy na ito sa paglakad. Nagtaka naman si Ante nang bigla na lang itong umalis. Dahil ang akala niya ay may kailangan nito o di kaya may ibibilin man lang matapos na malamang wala doon ang kanyang asawa. Pero nangiti na lang rin siya at inisip na marahil ay gusto lang nitong makita si Uncle Ben. Kinahapunan, habang nangangahoy siya, malapit lang sa kanilang bahay, ay may napansin siyang isang malaking ibon na kulay itim. Medyo kinilabutan siya dahil noon lang siya nakakita ng ganong uri ng ibon. At hindi ito mailap pagkat malapit lang ito kung saan siya naroon. Na para pa nga itong may isip. Napakiramdam ni Ante ay pinagmamasdan siya nito. At kapag lumilipat siya ng pwesto, ay sumusunod din yung nasabing ibon sa kanya. Kaya minadali na niya ang pangunguha ng mga panggatong at mabilis nang umuwi. Di nagtagal ay dumating na rin ang kanyang anak. At matapos na makapagbihis, ay tinulungan siya nito sa pagpapadingas ng apoy para sa lulutuin niyang hapunan.
Nang mga mag-aalas 9 na ng gabi, ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Habang ang kanilang anak naman ay mahimbing na noong natutulog ng kanyang silipin. Maya-maya ay bigla na lang kumahol yung alaga nilang aso. At parang galit na galit ito. Noon lang niya narinig na kumahol ng ganon yung kanilang alaga. Kung kaya, napabangon siyang bigla at agad itong sinilip. At nakita niyang nakatingala yung kanilang aso habang nagpapaikot-ikot na kumakahol. Biglang kinabahan si ante. Napatingin siyang bigla sa anak at mabilis niyang kinuha ang baril na dibomba. Agad niya itong nilagyan ng hangin at bala. Di magasin ng dibomba nila pero kailangan mong ikasa kada putok. At nilagyan niya ng lupa ang baril noon. Naalala niya kasi ang bilin sa kanila ng kanilang ama. Dahil marami na itong karanasan pagdating sa mga aswang. Pinuntahan niya ang kanyang anak na natutulog sa papat. Nakiramdam siyang mabuti. Naririnig pa rin niya yung kanilang alaga dahil wala pa rin itong tigil sa kakakahol. Hanggang sa bigla na lang may dumapo sa kanilang bubungan. Kung kaya, itinutok na niya yung baril sa kung saang parte niya nakikitang lumulubog yung kanilang bubong. At nang makarinig siya ng parang manok na kumakahig sa itaas, ay hindi na siya nagdalawang isip pa na iyon ay paputukan. At hindi niya iyon tinigilan. Bawat putok ay mabilis niyang ikinakasa agad yung baril. At nakarinig siya ng isang tinig na nakakakilabot. Nahalatang iyon ay nasaktan. At kasunod noon ay nakarinig din siya ng malakas na pagkalabog sa lupa na mayroong lumundag mula sa kanilang bubungan. At muling nanumbalik na ang katahimikan. Hindi na siya natulog pa nung mga oras na yon. Binantayan na lang niya ang kanyang anak. Nang sumunod na araw ay Sabado. Kung kaya, walang pasok ang kanyang anak. At matapos nilang kumain ng tanghalian, ay naupo silang dalawa doon sa kanilang bakuran. At kanya itong tinulungan sa proyekto nito sa kanyang paaralan. Nang biglang kumahol ang kanilang alagang aso, galit na naman ito. Na dahil doon ay bigla niyang naalala yung paraan ng pagkahol nito noong nagdaang gabi. Bigla siyang napalingon at nakita niyang muli yung matanda na papalapit. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba. At nang makalapit na ito, ay agad niyang napansin yung tali nito sa kanyang ulo at sa binti. Binati niya ito pero tinitigan lamang siya at ang kanyang anak ng masama na hindi man lang ito umimik. Sabi ng mga matatanda, kapag nasugatan mo ang aswang, dapat ay punahin mo yung kanyang sugat at ito ay ibisto. Nang upang sa ganon ay lumala pa ang tinamong sugat nito hanggang sa tuluyan na niyang hindi magamot. Pero hindi iyon nagawa ni ante dahil hindi naman naituro sa kanya. Hindi niya alam ang tungkol sa paraan na yon. Pero may hinala na siya noong mga pagkakataon na yon na aswang yung matanda. Dahil doon ay nagpasya siyang magpunta sa tiyahin ng kanyang asawa upang makitawag. Isinama niya ang kanyang anak. Nag-iisa lang kasi ang cellphone nila at gamit iyon ni Uncle Ben. Usong-uso pa noon yung Nokia na cellphone at sabi ni ante, 3210 lang yun sa kanila dahil yun ang pinakamura
ng mga panahon yon. Tinawagan niya ang kanyang asawa at ikinuwento dito yung mga nangyari. At kanya itong pinakiusapan na kung maaari ay umuwi na munang sandali. Na narinig lahat ng tiyahin ng kanyang asawa yung kanyang mga sinabi. Kaya matapos niyang tumawag at nang magbabayad na siya, ay bigla itong humingi ng paumanin. Dahil sa hindi daw niya kaagad sinabi sa kanila ang ukol sa dalawang pamilyang may lahing aswang na malapit sa lupa nila nakatira. Nang marinig yun ni Ante ay nabigla talaga siya. Pagkat di niya inaasahang ganun pala karami ang mga aswang na naroon. Ang hinala niya kasi ay yung matanda lang na gumagambala sa kanila. Bigla siyang kinabahan at tumingi siya ng tulong dito. Sinabi niya nag-aalala siya na baka balikan silang muli sa kinagabihan. At may posibilidad na hindi lang isa ang sumugod sa kanila. Biglang napaisip ang tiyahin nila. Maya-maya ay tinawag nito yung kanyang binatilyong apo. Ikinuwento niya dito yung nangyari at kanyang pinakiusapan na kung maaari ay samahan niya sila Ante sa bahay nito. Pumayag naman yung binatilyo. At kung pwede raw ba na magdala pa siya ng dalawang kaibigan. Tumango naman si Ante at sinabing walang problema. Mas mainam nga raw kung ganon, pagkat mas marami sila. Naunang umuwi sila Ante at pinuntahan naman ng pamangkin nila yung sinasabi nitong dalawa pang kaibigan at nangakong susunod sa kanila. Nang dumating sila sa kanila ay patakip silim na, kung kaya nagumpisa ng mag-asikaso si Ante ng kanilang pagkain sa hapunan. Nang nakaluto na siya ay wala pa rin yung kanilang pamangkin. Naghintay pa sila ng may kalahating oras pero hindi pa rin sila dumating, kung kaya nagpasya na silang mauna ng kumain. Hanggang sa nakapaghugas na siya ng kanilang kinainan at naghahanda ng matulog ay walang dumating, kung kaya kinabahan si Ante. Dinoble niya ang sara sa kanilang mga pintana at pinto. Naisip niyang walang ibang tutulong sa kanila, kaya siniguro niyang hindi basta-basta makakapasok ang mga ito kung sakali mang sumugod sila. Tulad nung nakaraan ay hindi rin siya natulog. Binantayan niya ang kanilang anak at nakiramdam siyang mabuti. Hanggang sa maghating gabi na, pero wala naman siyang naramdamang kakaiba. Maliban sa pag-alulong ng kanilang alagang aso. Ngunit hindi rin naman nagtagal iyon. Mag-aalauna na nang mapatingin siyang muli sa kanilang orasan. Tumayo siya at naisipang magkape. Medyo pumipikit na rin kasi ang kanyang mga mata. Hindi iyon maaari. Kailangang manatili siyang gising. Nakahanda na rin yung baril na dibomba at loaded na ito ng bala. Nilagyan na rin niya ito ng lupa. Hanggang sa bigla siyang napabalikwas. Nakaidlip na pala siya doon sa mesa. Napatingin siya kaagad sa kanilang anak. Nakita niyang mahimbing pa rin itong natutulog. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa narinig na niyang isa-isa nang tumitilaok ang mga manok. Pasado 4:00 na. Tumayo siya at nagpadingas ng apoy. Naisipan niyang maghanda na rin ng kanilang almusal kaysa hintayin niyang mag-umaga nang walang ginagawa. Di nagtagal ay unti-unti na ring sumikat ang araw. Hinayaan lang niya muna ang anak na matulog pagkat wala pa rin namang pasok. Nang mga mag-aalas 9 na,
Habang nagwawali siya sa kanilang bakuran, ay naisipan niyang gisingin ang kanilang anak. Paglapit niya, ay nagtaka siya kung bakit parang nangingitim na ito. At nang hawakan niya ang anak, ay bigla siyang kinabahan nang maramdaman niya kung gaano kalamig ang katawan nito. At nang suriin pa niya itong mabuti, ay nalaman niyang hindi na ito humihinga. Napasigaw na bigla si Ante at napagulgol na sa iyak. Wala na ang kanilang anak. At napansin niyang may bakas ng tila kalmot ang braso nito, na malalalim ang mga sugat na iniwan doon. Yun lang at wala nang iba. Pero sapat na yon para malaman niya kung sino ang gumawa noon sa kanilang anak. Mabilis niyang dinampot ang baril at nagsukbit din siya ng itak sa kanyang bewang. Lumuluhang lumabas siya ng kanilang bahay at pinuntahan yung sinasabing bahay ng mga aswang. Makaranang ilang minutong paglalakad ay natanaw na rin niya sa wakas ang bahay ng mga ito. Lumapit pa siya ng bahagya at nang sa tansya niya ay aabot na ang bala ng kanyang dibomba, ay kanya na itong pinaputukan. Inubos niya ang laman ng magazine at bago umalis ay kanya pang pinagmumura at binantaan ng mga ito. Dumiretso siya sa bahay ng tiyahin ng kanyang asawa at sinabi ang nangyari. Nang tawagan niya si Uncle Ben, ay hindi niya alam kung paano yon sisimulan. At nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, kahit ang kanyang asawa ay hindi rin makapaniwala sa nangyari. Nang umuwi ito, habang nakaburo lang anak, ay nag-usap-usap sila ng kanyang mga tsuhin at pinsan. Inlano nilang sugurin ang bahay ng dalawang pamilya, pagkat ilang bata na rin pala ang biglaang namatay doon sa kanilang lugar, at pare-pareho silang may bakas ng kalmot. Ngunit nang kanila nang punta ng mga ito, ay hindi na nila inabutan. Umalis na sila at iniwan ang kanilang mga tirahan. Totoo po itong nangyari, kung kaya naniniwala po talaga ako na may mga aswang. Balinagan na po ito noon dun sa aming probinsya. Binatilyo po ako nang ito ay mangyari. May kaibigan po ako noon na ang pangalan ay Nato. Hindi sila likas na taga roon sa amin. Mga mag-aanim na taon siguro ako noon nang una silang dumating sa aming lugar. Kaya matagal na rin silang naninirahan doon. At naging magkaibigan nga po kami hanggang magpinata. Pero napapansin ko nung huli na medyo may mga naging pagbabago kay Nato. Bihira na itong sumama sa amin at lagi na lang wala sa bahay nila kapag amin siyang pinupuntahan at hinahanap. Yan ang madalas na sabihin sa amin ng nanay niya, wala daw ito. Pero hindi rin namin malaman kung totoo nga ang sinasabi ng nanay niya. Minsan kasi ay naiisip ko na baka naroon lang ito at itinatago, na baka ayaw lang talagang pasamahin sa amin at iniiwas lang. At nakakailang din nakausap ang nanay nito, dahil para bang may sapi na lagi na lang nanlilisik ang mga mata, at yung paraan ng kanyang pagsasalita ay talagang kakaiba, nakakatakot. Minsan nga, sabi ng isa naming kaibigan na si Pinggoy, para daw may saltik ang nanay ni Nato. Umabot sa halos 2 linggo na lagi na lang ganon, at tuluyan na naming hindi nakasama si Nato. Hanggang sa isang araw, ang muli naming subukang puntahan ito sa bahay nila, ay nagulat kami nila Pinggoy nang makita naming buwat
buhat ng kanyang mga magulang at kapatid si Nato. Ginawa nila ito ng higaan na may kawayan sa magkabilang gilid at nakatabo nito ng kumot. Pero kapansin-pansin yung dugong bumabakat sa may gawing tiyan nito na para talagang gumuhit iyon. Sariwa pa ang dugong naroon at nagmamadali sila. Kaya takang-taka talaga kami kung ano nangyari sa kanya. Naisip kaagad namin na kanila siguro itong isusugod sa ospital. Kung kaya nag-alok kami ng tulong sa kanila pero hindi nila kami pinansin at dire-diretso lang. Na para bang wala silang narinig. Kaya naiwan kaming natulala sa may gilid ng daan. At inihatid na lang namin sila ng tanaw. Malakas ang hinala ko noon na mayroon talagang nangyayaring kababalagan kay Nato at sa kanyang buong mag-anak. Na para bang habang tumatagal ay lalo naman silang mas nagiging weirdo. Makalipas ang 3 araw ay nabalitaan na lang namin na namatay na si Nato. Kaya gulat na gulat kaming magkakaibigan. Nagtaka talaga kami kung ano nangyari dito at naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At ang mas lalo pa naming ipinagtaka ay nung makikipaglamay sana kami ay hindi nila kami pinayagan. Walang sino man ang pinayagan nilang kahit makasilip man lang sa labi ni Nato. At hindi rin nila ito ipinaimbalsamo. Dahil doon ay nagduda na talaga kami ng gusto ng mga kaibigan ko. Kaya gumawa kami ng paraan para makita man lang o masilip namin yung aming kaibigang si Nato sa huling pagkakataon. Nagdesisyon kami na magpunta sa bahay nila ng palihim. Nakakatakot yung napagpasya namin iyon pero nagkasundo kaming gawin para na rin sa ikapapanatag naming magkakaibigan. Nagkita-kita kami sa kubo na ginawa namin at hinintay namin na dumilim. Naisip kasi namin mas magiging sikreto kung gabi kami aalis papunta kanila Nato. At iyon nga ang aming ginawa. Pero nagdala din kami ng mga itak at patalim bukod sa flashlight. Di kasi maganda yung kutob namin, kung kaya kailangan din namin mag-ingat at manigurado. Malayo-layo pa kami sa bahay nila Nato ay lumis na kami ng daan para walang makakita sa amin. Dahan-dahan kaming lumapit sa bahay nila at pinatay na namin yung mga dala naming ilaw. Umasa na lang kami sa liwanag na nagmumula sa buwan. Tahimik lang kami at nagsesenyasan lang. Nang nakalapit na kami sa bahay nila ay naghanap kami ng butas na maaari naming masilipan. At nang makahanap kami ay isa-isa kaming sumilip. Nakita namin yung nanay niya na nakasuot ng itim at nakabelo din ang itim na tela. Tahimik lang silang lahat na nakaupo malapit sa mga kandila. Maya-maya, naisip namin ni Pinggoy na umakyat sa may puno para makasampa kami sa kanilang bubungan. Gusto rin sanang umakyat ng 2 pa naming kaibigan pero sinabi naming magpalitan na lang. Sinabi namin sa kanila na pagkatapos namin ay saka naman sila umakyat. Kinakabahan ako ng mga sandaling iyon na baka mahulin lang kami at magalit sila sa amin. Pero pilit kong nilakasan yung aking loob. Dahan-dahan lang yung ginawa namin at pigil na pigil yung bawat galaw. Hanggang sa makakyat na kami sa kanilang bubungan. At hindi na kami gumawa pa ng butas dahil may siwang na nakita kami at nataong tapat na tapat pa iyon sa kinaroroonan ni Nato. At nagimbal talaga kaming 2 ni Pinggoy dahil sa aming nakita. Nakakatakot yung itsura ni Nato na medyo humaba ang uso nito dahil sa mga tumubong ngipin na umusli. Kumapal din yung mga kilay nito at naging mabalbon at mabalahibo ang mukha.
At napansin din namin na parang may maliit na pakpak ito ng paniki sa magkabilang gilid niya. At ang haba din ng mga kuko nito. At ang mas lalo naming ikinasindak ay nang makita namin na putol ang katawan nito. Kaya dahil doon ay nagmamadali na kaming bumaba. Naisip naming yun pala ang dahilan kung kaya iniiwas nila sa amin si Nato. At ang totoo, naging malinaw na sa amin ang lahat na hindi pala talaga sila mga normal at karaniwang tao. Aswang ang buong pamilya nila Nato. Dahil nakita din naming nagtatayuan yung kanilang mga buhok na nakatirik ang mga iyon na akala mo ay mga alambre sa tigas. Pagkababa namin mula sa puno ay sinabihan namin yung dalawa pa naming kaibigan tungkol sa aming nakita. Naisip namin na baka kapag sinabi namin sa kanila ay matakot na ang mga ito at hindi na umakyat pa, na baka magyaya ng mga itong umuwi. Pero kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil tila mas naging interesado pa ang mga ito na makita rin nila mismo at mapatunayan yung mga sinasabi namin. Pinigilan pa nga namin sila pero hindi talaga nagpaawat. Hanggang sa bigla na lang may malalakas kaming pagaspas na narinig. Kung kaya, mabilis kaming yumuko at nagtago ni Pinggoy. Habang yung dalawa naming kaibigan ay napatalo naman bigla at hindi na itinuloy yung pag-akyat. Maya-maya pa ay may biglang lumabas sa bahay nila Nato. Para iyong isang malaking paniki na mabilis lumipad at bumulusok pa itaas. Kaya nagsitakbuhan na kami at natatarantang tinakindaan pa uwi. Dahil sa mga nasaksiyan namin, kung kaya naman hindi namin mapigilang magkwento sa aming mga kakilala. Mabilis na kumalat yung itinatagong lihim ng pamilya nila Nato. Pero ang pinagtaka namin at talagang ikinatakot ay nang muli naming makita si Nato isang hapon na nakatayo sa may gilid ng daan. Napatakbo talaga kami ni Pinggoy dahil doon na nagkapatid-patid talaga yung aming mga tsinelas. Pero mula din noon ay hindi na namin sila nakitang lumabas pa ng kanilang bahay. Ang mga tao naman sa amin ay iniwasan na ring lumabas pa ng bahay tuwing gabi. Hanggang sa walang nakapansin na tuluyan na palang umalis ang mga ito, na kahit isa sa amin ay wala talagang nakamalay. Isa po akong sales clerk sa isang sikat na mall dito sa Manila. Bali naka-assign po ako sa department store sa isang kilalang brand ng sapatos. Mayroon po akong girlfriend noon at isa ang mall na pinapasukan namin. Sales lady naman siya at nagkakilala na kami sa trabaho. Mahigit isang taon din tumagal yung aming relasyon. Hanggang sa mabaling po sa iba yung kanyang pagtingin. Nagkagusto at na-develop siya sa kasama niya sa selling area. Nung una ay hindi ko pa nga pinaniniwalaan yung mga sinasabi ng mga kasama ko doon sa aming trabaho. Hanggang sa ako na mismo ang makabisto sa kanila. Masakit para sa akin yon dahil seryoso talaga ako kay Lorraine. Ang tagal kong dinamdam yon at naranasan kong mawalan na ng gana sa buhay. Pati trabaho ko ay napapabayaan ko na. Hanggang sa isang araw ay makakita ako ng post sa Facebook at talagang nakarelate ako sa post niya. Dahil kagagaling ko nga lang sa isang failed relationship. Broken hearted pa ako ng mga
mga sandaling iyon at hindi pa talaga nakaka-move on. At dahil sa talagang apektado ako sa kanyang post, ay napakomment akong bigla. Wala naman akong masamang sinabi regarding sa post niya. Sa maikling pangungusap, ay inilahad ko lang din yung naranasan ko at yung kasalukuyang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Nang bigla na lang akong naka-receive ng message mula sa nag-post. Naisip kong totoo pala sa loob niya yung kanyang ipinost. Pagkat sawi din pala siya katulad ko at kasalukuyan ding dumaraan sa matinding depression. Nagpalitan pa kami ng ilang mensahe hanggang sa nakatulugan ko na iyon. Nang sumunod na araw ay muli akong naka-receive mula sa kanya ng message. Humingi pa nga ako sa kanya ng paumanhin dahil sa hindi na ako nakareply noong nagdaang gabi. At naging regular na ang pag-chat namin. Nung una ay kaswal lang hanggang sa unti-unti na naming nakakalimutan yung kapwa namin pinagdaan ng masakit na yugto sa aming mga buhay. Dahan-dahan ay nakamove on na rin kami at nahulog sa isa't isa. Pero may malaking problema dahil nasa ibang bansa siya at kasal sa kanyang asawa na narito sa Pilipinas at may isa silang anak. Ayaw na niya sa asawa niya dahil ilang beses na niya itong nahuli ng bababae. Kahit ang mga magulang at kapatid niya ay pinapayuhan na siyang iwalayan na ang asawa. Pero ayaw naman ng lalaki at sabi ni Aileen ay siguradong maghahabol. Kaya nanatiling lihim yung aming relasyon. Itinago namin iyon sa aming mga kaibigan at kakilala. Naging maayos naman yung aming relasyon maliban sa mga maliliit na pagtatalo at mga pag-aaway na normal lang naman sa isang relasyon, lalo na at magkalayo. Nang magdadalawang taon na kami at matatapos ng kanyang kontrata ay natuwa ako dahil naka-schedule na siya para umuwi. May mga plano na kami tungkol sa pag-uwi niya. Susunduin ko siya at hindi na muna didiretso doon sa kanilang probinsya. Masayang-masaya po ako noon, Sir Pipi. Dahil sa wakas ay magkakasama na rin kami. Kaya nga ilang araw pa bago siya dumating ay talagang di ko na maitago yung kasiyahan ko. At nang sumapit yung araw na pagdating niya ay napaaga ko ng punta. Siguro dahil na rin sa sobra kong excitement. At nang makita ko sa monitor na lumapag na yung eroplano sinakyan niya, ay biglang bumilis yung pagtibok ng aking puso. Tumayo na ako at pumwesto na kasama ng ibang mga taong nag-aabang. At nang magsimula ng lumabas yung ibang mga pasahero ay hindi na ako makapakali at talaga namang kinabahan ako ng todo. Panay ang pagtingkayad ko at tinitingnan talagang mabuti bawat dumaraan hanggang sa makita ko na siya. Parang ayoko nang matapos o sandaling iyon. At pakiramdam ko ay parang biglang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Na lahat ng nasa paligid ko ay tila pa bumagal, maging ang pagkilos ng mga tao. At nang makita na rin niya ako, ay biglang sumilip ang isang napakatamis ng ngiti mula sa kanyang mga labi. Napakaganda talaga ni Aileen, nasabi ko sa aking sarili. At nang magkalapit na kami, ay di na namin napigilan pa ang aming mga sarili at nagyakap na kami.
Mahigpit na yakap na para bang ayaw na naming bumitin sa isa't isa. Pakiramdam namin ay parang kami lang ang naroon, na wala kaming pakialam sa mga tao maaaring nakatingin sa amin noong mga sandaling iyon. Pumila kami para makakuha ng taxi at nang makasakay ay nagpatid kami sa malapit na hotel doon. Plano namin pag-stay doon ng kahit 5 araw. Habang bumabiyahe kami ay magkahawak pa kami ng aming mga kamay at nakasiksik siya sa akin habang nakakbay naman ang isa kong kamay sa kanya. Nang dumating kami sa hotel at makapasok sa kwarto ay nagyakap kaming muli ng maigpit at kapwa kami naluha. Pero hindi ko akalain na yung masayang pagtatagpo naming iyon ay mababalot pala ng isang kababalagan. Nagsimula iyon nang magising ako ng madaling araw at namalayang kong wala na siya sa aking tabi. Kaya mabilis kong kinala ang aking paningin at laking gulat ko nang makita ko siya na nakatayo sa harap ng dingding at nakatalikod sa akin. Inobserbahan ko pa siya ng ilang sandali at hindi talaga siya umaalis doon. Nanatili lang siya nakatayo doon na bagyang nakatungo ang kanyang ulo. Medyo kinabahan ako, pero naisip kong marahil ay gano'n lang talaga siya. Dahil minsan na akong nakarinig sa aking katrabaho na may pinsan siyang bumabangon sa kalagitnaan ng pagtulog nito at naglalakad. Kaya dahan-dahan ko siyang nilapitan at inalalayang bumalik sa aming higaan. Nakapikit siya at talagang tulog. Di ko na alam kung ilang oras nang lumipas nang makaramdam ako ng ginaw at yayakapin ko sana siya. Pero nagulat ako nang wala na naman siya sa aking tabi. Kung kaya bumangon ako at nagulat talaga nang makita ko siyang nakatayo at sa pagkakataong iyon ay nasa gilid naman siya ng kama. At kung kanina ay nakatalikod ito sa akin noong mga sandaling iyon, ay nakatingin na siya sa akin ng matalim at galit na galit. Nanlilisik talaga ang kanyang mga mata, pero hindi pa rin siya gumagalaw at kapansin-pansin na hindi ito kumukura at may nagbago sa kanyang mukha. Nakakakilabot talaga ang tagpong iyon at napasigaw talaga ako nang bigla na lang itong nangisay at natumba. Nang lalapitan ko sana siya para tulungan, ay bigla namang umangat ang katawan nito na para bang may nakahawa sa gawin niyang bewang. Pero parang wala na siyang malay noong mga sandaling iyon. At sigurado akong hindi niya itinukod ang kanyang mga kamay at paa, dahil sa lumampas ang pagkakaangat ng kanyang katawan sa taas ng kama na aming hinihigaan. At bigla ring bumagsak ang kanyang katawan. At may nakita akong aninong lumalakad na papalayo at tumagos doon sa dingding, palabas ng aming kwarto. Mabilis ko siyang nilapitan at sinilip kahit natatakot ako, dahil sa nag-alala rin ako para kay Irene. Wala pa rin siyang malay, kung kaya pinapik-tapik ko ng marahan ang pisngi niya at niyukyuk ko siya at pilit na ginising. At sa wakas ay nagmulat na rin siya ng kanyang mga mata. Parang nabunutan ako ng tinik sa aking lalamunan nang magsimula na siyang magsalita. At tila pa takang-taka siya at
wala talagang alam-alam sa mga nangyari. Tinanong niya ako kung ano ang ginagawa niya roon at kung bakit raw siya naroon sa sahig. Mahigpit na yakap na lang ang aking itinugon sa kanya. Nang mga sumunod na gabi ay naisipan ko manalangin na muna kami bago matulog. Kanya pa nga akong pinantyawan at sinabihang reliyoso daw pala ako. Di ko talaga kasi sinabi sa kanya kung ano yung nangyari. Ayaw ko kasi mag-alala pa siya at matakot. Hanggang sa sumapit na yung araw ng kanyang pag-uwi sa kanilang probinsya. Hindi na kami nakaranas pa ng kahit anong pababalaga doon sa loob ng nirerentahan naming kwarto. Gustuhin ko mang sumama sa kanya doon sa kanila, ay mas pinili ko na lang na hintayin siya sa pagbalik. Dahil ayoko magkaroon pa ng gulo dahil sa akin. Pero yung inaasam-asam ko na pagkikita naming muli para ihatid siya sa airport ay hindi na nangyari. Nag-alala talaga ako pagka ilang araw na siya noong hindi sumasagot sa mga messages ko at text. At nagulat na lang ako nang makatanggap ng isang mensahe mula sa kanyang kaibigan na kasalukuyang Panoong nasa ibang bansa. Bali kasama niya ito sa trabaho. Halos hindi ako makapaniwala sa aking nabasa. Wala na raw si Aileen. Bigla daw ito nagkasakit ng malubha. Nagulat nga rin daw siya nang malaman ang masamang balita mula sa kapatid nito. At may nabanggit umano ito tungkol sa mga kakaibang ikinikilos ni Aileen. Saksi din daw ito sa mga kababalagang naranasan ng kanilang pamilya. Para daw sinasaklian si Aileen at nag-iba na ng tuluyan ang mukha nito at pangangatawan. Nagkaroon din ito ng maraming mga sugat at pasa. At nung huli ay hindi na raw talaga kinaya pa ng kanyang katawan. Tuluyan na itong bumigay at namatay. Dahil sa pagkawalang iyon ni Aileen ay talagang lupa ko yung dinamdam. Napakasakit para sa akin yung pangyayaring iyon. Bumalik ako sa dati na parang wala nang ganang mabuhay pa. Halos taon ang inabot bago ako muling nakapag-isip na ituloy ang buhay. Pero hindi ko pa rin magawang makalimutan si Aileen.